Ang Heavenly Dragon Association at Sword Clan ay dalawang samahan na tumatamasa ng napakataas na respeto sa Meruem World. Kaya naman napaisip si Papa No kung kakayanin ba niyang makapasok sa loob nito. Gayunpaman, higit sa pagdududang ito, naisip niya na ang dalawang prestilyosong samahang ito ay kadalasang nalalagay sa panganib dahil hindi mabilang ang mga digmaan na kinakaharap nila halos araw-araw. Ang Chinese store owner ay pinutol ang mga pagdududa ni Papa No at sinabing kung tutuusin, ang pakikibaka nila bilang mga ordinaryong tao ay gaya din ng pakikipaglaban ng mga nasa martial artists para lang mabuhay ng matagal. At idinagdag na kailangan munang makinig ni Papa No, dahil ang Heavenly Dragon Association, ang Sword Clan, ang Four Connections Association at Meruem Alliance ay matagal nang hindi nagsasagawa ng digmaan. Sa katotohanan, 3 taon na nung huli silang maglaban-laban. Dahil dito, nanlaki ang mga mata ni Papa No upang kumpirmahin kung totoo ba ito. Pinatotohanan ito ng Chinese store owner at sinabing ang 4 na makapangyarihang grupo ay may maayos na balanse sa kapangyarihan kaya hindi siya dapat mag-isip na baka umusbong ang isang digmaan. Matapos marinig ang magagandang salitang ito, napangiti si Papa No sa pag-iisip na sa palagay niya ay kaya din niyang maging mahusay na martial artist. Total isa siyang special problem solver, alinmang problema ay kaya niyang solusyonan. Sa susunod na eksena, isang maangas at masaganang templo ang pinakita. At nang mag-zoom in, nakita natin na ito pala ay ang Sword Clan. Napakaraming tao ang nakapila sa labas ng gate, at lahat ay nagnanais na makapasok bilang warrior ng prestilyosong clan. Sa kabilang banda, isang examiner ang nagsasagawa ng pagsusuri, at sumigaw ng next. Ilang sandali pa, isang nakakuyong na kamao ang lumapit sa kanya, na agad niyang napansin at tumingin dito. Ang kamaong ito ay kamao ni Papa No, na kasalukuyang pinakikilala ang kanyang sarili bilang sinogahang. At nandito siya upang magpa-register bilang isang warrior. Napatingala naman ang examiner dahil halata ang kaba sa boses ni Papa No. Naisip niya na tila isang mersenaryo ang sunod nilang examinee, pero ang kanyang mata ay halatang kabado peran. Sunod niyang tinanong ang edad nito, at sa kinakabahang tono, sumagot ng pasiga si Papa No na siya ay 28 years old na. Ang kanyang malakas na boses ay umakit ng atensyon ng mga taong nakapaligid sa kanila. Iniisip ng ilan na tila nagpapanggap na matikas si Papa No sa pagsigaw nito. Sunod ay hiniling ng examiner si Papa No na ay lahad ang kanyang palad, na siya namang sinunod nito. Pagkatapos, inilagay ng examiner ang isang piraso ng tali sa palad nito. Inutusan siya na isuot ang taling ito sa kanyang palso bilang gatipas at nang siya ay makapasok sa loob. Tumingin ng may pagtataka si Papa No at tinanong kung ano ang kanyang gagawin sa loob. Dahil sa tanong na ito, namuti ang mata ng examiner at sinabing, malamang siya ay mag-e-exam. Gayunpaman, hindi na tinangkang paliwanagan pa si Papa No at sinabihan na lang na lahat ng bagay ay malalaman niya pag nasa loob na siya. At inutusan siyang bilisan ang galaw. Sa sandaling iyon, may 2 matipunong lalaki ang nakatayo sa kanyang likuran na tila hinahamak ang kanyang pagkatao. Hindi ito napansin ni Papa No, kaya naman siya ay pumasok na sa loob nang hindi alam ang naghihintay sa kanya sa loob. Ilang sandali pa, mas maraming tao ang nakita niyang nagtitipon sa loob. Lahat ng mga ito ay examinees din, at lahat ay naghahangad na maging warrior ng Sword Clan. Napanganga si Papa No sa kanyang nakita, at sa isang namamanghang tono, sinabing ito ay tunay na napakalawak. Isang gwardiya ang nakatayo sa kanyang gilid, at nang makita si Papa No, itinuro nito ang backstrings test area. Hindi na nakasagot si Papa No, siya ay masunuring sumunod sa gwardiya. At habang naglalakad, naitanong niya kung ano ang ginawa ng ibang mga lalaki. Sila ay tila sinusubukang bumuhat ng malaking bato. Ngunit lahat sila ay hirap na hirap sa sobrang bigat. Isa sa mga examiners ang lumapit sa isang aplikante at sinigawan ito na siya ay disqualified na. Pagkatapos ay tumingin ito kay Papa No, at sinabing siya na ang next. Agad namang lumapit si Papa No sa kanya, at tinanong kung ano ang kanyang dapat gawin.
Sa iritadong boses, sinabi ng examiner na kailangan lang mabuhat ang bato sa kanyang ulo upang maipasa ang backstrings test. Nag-stretching si Papa No, at naghanda sa test. Pagkatapos, lumapit siya sa malaking bato at umupo. Medyo kinakabahan siya dahil sa palagay niya ay sobrang bigat ng batong ito. Dahilan kung bakit hirap na hirap ang lahat na may angat ito. Ilang sandali pa, sinimulang subukan ni Papa No na iangat ito. At sa hindi inaasahang pagkakataon, napakadali niya itong nabuhat sa itaas ng kanyang ulo. Natila nagbuhat lang siya ng isang langgam. Gayunpaman, sumakit ang likod ni Papa No dahil naglagay siya ng sobrang lakas na puwersa sa pagbuhat nito, pero sa totoo ay napakagaan naman pala nito para sa kanya. Pagkatapos, namula si Papa No. Tumingin sa examiner at tinanong kung sapat na ba ang kanyang ginawa. Sa kabilang banda, ang examiner at ang iba pang mga examinees ay sabay-sabay na napalingon sa kanya, at lahat ay napatulala. Sinabi ng examiner na nakapasa na siya sa test. At pagkatapos, dahan-dahang ibinaba ni Papa No ang bato sa lupa. Ang examiner na kanina ay sinisigawan siya ay bahagyang napapikit sa nakita, at sinabing maaari na siyang pumunta sa next test. Agad namang sumunod si Papa No at pinagpaygan ang mga alikabok sa kanyang kamay. Makaraan ng ilang sandali, nakita natin na nagtutumpukan sa gilid ng isang hukay ang mga examinees kung saan pumunta din si Papa No. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang umagaw ng atensyon ni Papa No na sumisigaw habang tumatakbo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsigaw, napahinto siya sa lula nang makita ang hukay na tila hindi niya kayang gawin ang pagsubok. Nagtataka namang tumingin si Papa No sa lalaki, at pagkatapos ay napabuntong hininga at napatanong kung ano ang nangyayari. Lumingon siya sa ilalim ng hukay, at doon niya nakita ang mga basag-basag na piraso ng mga bubog na nakabaon sa hukay. Matapos makita iyon, biglang sumigaw ang examiner at sinabihan si Papa No na siya na ang susunod. Napatingin sa kanya si Papa No. At pagkatapos ay lumakad para pumosisyon sa harap ng bangin. Bumaling siya sa harap, tiningnan ang mga tao sa dulo ng hukay habang iniisip kung sinusubukan ba ng mga taong ito na sukatin ang kanyang mobility. Kung gayon nga, ito ay maaaring courage test. At dahil medyo matagal na nag-isip si Papa No, inisip ng examiner na natatakot siya at sinabihan na lang na umatras kung hindi niya kaya. Sa kabilang banda, si Papa No ay nagtaas ng kamay at sinabing hindi siya sumusuko, bagkus ay magsisimula na. Pinakinggan siya ng examiner at sinenyasan na magsimula na. Pagkatapos nito, si Papa No ay pumitik sa lupa gamit ang mga paa, at biglang nawala sa kanyang kinatatayuan. Siya ay nagsimulang tumalon sa ibabaw ng bangin, at lahat ng mga taong nakakita nito ay natulala sa kung ano ang nangyayari. Ilang sandali pa, tuluyan nang nakaabot si Papa No sa kabilang dulo ng bangin, at tulad ng naunang test, ni hindi man lang siya pinagpawisan sa test na ito. Muli, ang mga examiners at iba pang mga manunood ay nakatulala at napanganga sa ginawa ni Papa No. Sa kabilang banda, lumingon si Papa No sa examiner at tinanong kung iyon lang ba ang dapat niyang gawin. Gayunpaman, hindi sumagot ang examiner, bagkus ay lumapit sa kanya at may iniabot na bagay. Na agad naman niyang tinanggap. Pagkatapos, umalis na si Papa No at ang kanyang guide sa lugar na iyon, para pumunta sa susunod na exam. Gayunpaman, habang siya ay naglalakad, naisip niya na tila weird ang mga nangyayari. Dahil base sa kanyang pagkakaalam, sila ay humahanap ng warriors, pero ang exams ay tila kayang pagtagumpayan ng mga paslit dahil sa sobrang dali. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang ilang mga examinees na inihahampas ang kanilang mga sandata sa matitigas na kahoy sa kanilang harapan. Sa kabilang banda, ang examiner ay tila hindi natutuwa sa kanyang nakikita, at hinuhusgahan sa isip ang mga taong ito. Si Papa No naman ay mas nagulat sa kanyang nakita, dahil iniisip niya na hindi tugma ang mga exams dahil ang hinahanap nila ay warriors, hindi lumberjacks. Ngunit naputol ang pag-iisip ni Papa No nang biglang magsalita ang examiner at sinabi niyang para sa pagiging patas, lahat ay gagamit lang ng parehong espada sa bawat subok. Nang makuha ni Papa No ang espada,
Agad siyang lumingon sa kanyang likod at tumingin sa kahoy na nasa likuran. Sa sandaling iyon, napansin din niya ang isang kalbong masamang tao na iniunat ang kamay para maghanda sa paghiwa ng kahoy. Sinimulang ituon ng kalbong masamang tao ang kanyang buong lakas sa kanyang mga braso, at sinabing sa isang strike lang ay mapuputol na niya ang kahoy na ito. Gayunpaman, biglang nagbago ang kanyang reaksyon at hindi na ituloy ang pagsasalita dahil may biglang hamarang sa kanyang kahoy. Ito ay kahoy na mula sa ginawang pag-strike ni Papa No. Dahil dito, ang mga tao ay napatunganga at inisip na isang henyo si Papa No, dahil nagawa niyang mahiwa ang matigas na kahoy kahit na hindi man lang siya nagsagawa ng anumang preparations. Pagkatapos ay bumaling siya sa examiner at tinanong kung sapat na ba ang hiwa na kanyang ginawa. Napatulala naman ang examiner at bahagyang natahimik bago sabihin na siya ay nakapasa. Sa mga oras na ito, tumingin si Papa No sa kanyang mga tali na nakatali sa kanyang wrist bilang patunay na siya ay nakapasa na sa unang 3 pagsusulit. Tinanong niya kung ano na ba ang susunod na exam. Gayunpaman, sinabihan siya ng examiner na tapos na ang exam. Ang mga salitang ito ay nagpagulat kay Papa No. Dahil iniisip niya na dahil sa sobrang dali ng mga exams, maaari kayang hindi sila nag-recruit ng warriors kundi servants. Pagkatapos, pinutol siya ng examiner at tinanong kung ano ang kanyang title. Lalo itong nagbigay ng pagkalito kay Papa No at tinanong kung anong title ang kanyang tinutukoy. Naiiritang sumagot ang examiner na martial title ang kanyang tinutukoy. Agad naman itong naintindihan ni Papa No at sa kumpiyansang boses, sinabi niya na siya ay isang special problem solver. Nang marinig ito, napapikit ang examiner sa pagtataka at tinanong kung ano ba ang kanyang sinasabi.